Makulimlim na hapon po sa inyong lahat mga kamatsas dito sa Pilipinas at palabas na ng tuluyan ng bagyo. Sana po ay manatili kayong ligtas sa inyong mga kalalagayan. Okay? At ngayon naman pasadahan po natin ang naging last round battle between newly Grandmaster, Filipino Grandmaster Daniel Quezon. Pero IM pa lang po nilagay ko dyan kasi po proseso pa. Hindi pa lumalabas talaga officially sa FIDE pero formality na lang po, no? Pero IM pa lang din ang nilagay ko. Daniel Quezon o si Denden versus ang dumayo na mula sa Russia, Grandmaster Alexei Grebnev. Ito po yung pinost ko kanina lang umaga sa ating Kamatsas Facebook page. Pakipanood nyo po sa hindi pa nakakapanood. Talagang makikita nyo po yung kanilang mga movements and facial expression, especially kay Alexei Grebnev. At marami pong nag-request na, Coach, pakipasadahan naman ma-analyze at nang maintindihan. Okay, eto na po yun. Ang ginawa ni Denden, nag-Knight F3, nag-A5 ba naman si Grebnev? Nagulat nga po ako dito. Ako nagkakamera eh. Nagulat ako eh. Napapaano ako sa isip ko eh. Ano? A5 oh. Si Magnus lang gumagawa niyan eh. C4 at formang pa-English opening at nag-D6, D4, H6. Another interesting by Grebnev. Knight C3, Knight D7, and E4. Si Denden po, talagang suwabe lang. Well-principled moves lang. At nag-G5, Bishop D3, develop, Bishop G7, at nag-H3. Kasi ang idea dito, mag-G4 na, paaalisin ng Knight and may threat sa D4. So nag-H3, at nag-Knight F8. Grabe, no? Na-interesting ako dito. Ang tawag pala dito ay Reti opening, Ware, defense variation. Grabe itong Ware na to ah. Bishop E3, Knight G6, and Queen D2. Kumbaga, sa isip naman ni Denden, bahala ka kung ano gawin mo dyan, basta well-principled ang developments. Napakaganda, napakainam. At nag-C6, E5. Ayan na, nagsimula ng umatake si Denden. Ang idea niya is to capture the knight. Napaatras dito si Grebnev. Dito kasi mga kamatsas, halimbawa, mas maigi pa raw itong capturein eh. Itong pawn sa E5. Tapos, ang mangyayari, bishop takes, kakapture muna dito sa D4, magkakasling sa queen side, grabe sequence, no? Hindi pwedeng gumalaw yung pawn, may capture sa D8, kakapture sa bishop, bishop takes D4, bishop takes D4, knight takes D4, and dito po, lamang nga ng isang pawn ang black pero ang pangit ng kanyang, unang-una yung king nasa gitna pa, undeveloped yung king side, na tipong pag rook HE1 mamaya, tapos queen C2, atakihin yung G6, ang dami pong paparating na komplikasyon sa black. So ang usapan dito, kaya ba ng nerve ng black i-handle consistently? Sa computer siguro, no? Pero sa human po, masagwa yan. Kaya sa pagkailang dito ni Grebnev sa pagkakatira ng E5 ni Denden, napabalik na lang Knight F8 at nag-castle queen side. Ang lakas oh. Kompleto na development ni Denden. Mga pesa pa ni Grebnev nakahiga. A4. Ayan, medyo tamlay pang tinira yan dun sa video. Tamlay. Parang wala na sa mood si Grebnev eh. Ng last round, no? Pero bakit naman wala sa mood, no? Dapat laging nasa mood tayo. A4, A3. Kaya po pinigilan ni Denden kasi magpupush yan. At lalo na, nandyan ang diagonal. So, mahirap na, no? Kaya nag-A3 at nag-Knight E6. Pinipilit gisingin ng mga pyesa. At nag-Rook HE1. Porma yan ang nakakatakot dyan. Grabe yan. D takes E5, D takes E5. Pinapanatili talaga ni Denden na yung pawn niya nasa E5 para yung knight sa G8 hindi makadevelop. At pag di makadevelop yung knight sa G8, damay po ang development ng buong king side. Ganong katindi. Nag-Queen A5, threatening. Bishop takes pawn. At nag-King B1 lang. Knight C5. Dito po, hindi maisabay ng bishop takes e5, knight takes e5, queen takes e5, may bishop c2. Yun lang. Malalim. Ang lalim pala nung idea ni Denden na yun. Magbi-bishop c2 lang para, yun no, may pressure doon. At halimbawa, mag-blenderations ditong bigla yung black, no, knight f6, may bishop to b6. Ang idea, discovered attack sa queen and may threatening matchas doon sa d8.
Pero may queen D6 pa naman. Yun nga lang po, syempre, di naman makikipagsabayan eh. Magku-queen E2 lang eh. Na halimbawa, kung mag-queen B8, ay magro-rook D8. Iyon ang masakit. Saklapacious. Capture, queen takes E7. Grabe, durug na durug. Balik tayo mga kamatyas. Kaya hindi talaga pwedeng galawin ang E5 na sumasagabal sa development ng knight sa F6, di makahinga. Kaya ginawa, nag-knight C5 na lang at kinapture na, takes knight E4. Ayan, nakita ni Denden, kaya niya kinapture, may tempo knight E4, queen A5, syempre iwas. Kung tayo po yung nasa attacking side, iwas sa mga palit-palit. Queen A7, pilit na hinahabol, tinakpan ng pono. Sige, habol pa, parang ganon. C5, barado lang. At nag-bishop E6, yan, para makahinga-hinga naman ng development. Knight D4, another good move by Denden. Tumbok na tumbok po sa computer engine. At iniwas yung bishop. Knight F5, pumasok, inatake ang bishop. King F8. Again, ano na naman ang pagbabago? Halimbawa, capturing ng pawn sa E5. Magna knight takes G5. Discovered attack. Grabe talaga, bumubulusok ang atake. Halimbawa, iiwas. Bishop to F6, magda knight E4 ulit. Wala na talaga. Pagka ganyan pong buhos ang lakas ng atake sa gitna na nandyan pa ang Black King, wala na yan. 50-50 na yan mga kamatyas. 50-50. So balik tayo. Kaya ginawa dito, nag-King F8, depensa muna. At nag-Knight C3, another on point. Good move na tira. Bishop E6, another good move, Knight D4. Atrasan lang ang mga Yokababs. Habulin ng bishop. At dito po, bumalik ba naman si Grebnev sa D5? Parang di na niya makayanan ng nerve niya no, na umatras doon sa C8. Kasi po pagkaganyan ang ginawa, pipit-pitin, magbi-bishop C4, yun naman ang ideyang ipe-pressure yung F7 naman. Hindi makapture yung pawn sa C5, may bitaw ng knight E6, sacrifice check, queenless. Pit-pit na pit-pit mga kamatyas. So dito nag-bishop D5, knight takes, pawn takes, at huling bitaw ni Denden mga kamatyas. Sa mga nakapanood na, refresh, ano kaya yon? Sa mga di pa nakakapanood, paki-guess, paki-analyze po ano yung perfect shot na ginawa ni Denden na sa ayaw at sa gusto ni Grebnev, mapaparisay na talaga. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita ng simpleng Queen F3, threatening Queen takes pawn, Knight E6 check, ang daming threat, multiple threat. Resign na po. Bakit? Kasi kung magki-King E8 para lang makaiwas dyan, sasalubungin naman ng Bishop B5 check. Pagka napasamang bumalik pa doon, matikambing pa, o di takbo yan sa D8. Queen takes D5. Grabe talaga. Wala talaga. Kulang na lang, umiyak na lang no? Grabe ang ginawa ni Denden. Marder, ika nga, sabi nila. Congrats sa ating GM-elect, Daniel Quezon. At sa ilang panahon na lang po, after ng FIDE Congress, mapapasakamay na niya ang Grandmaster Certificate at mapapalagay na po sa FIDE ang kanyang ganap na titulong Grandmaster. Ngayon, di ko pa po nilagay kasi syempre sumusunod tayo sa baka mamaya matira naman tayo ng FIDE. Ba't nilagyan mo ng GM yan? Okay mga kamatyas, maraming salamat po. At si Denden, pagkakaalam ko top 10 siya sa final standing po Pero hindi siya nag-champion. Ang nag-champion ay si Uskov ng Russia at pumapangalawa po silver ay si Dao Kuong Dui at third place ang ating pambatong si Michael Concho Jr. Ayun, for bronze medalist. Uskov, katimit po ni Grebnev yung nag-gold. Russian din. Okay. Maraming salamat po mga kamatyas. Yan po ang inyong request at marami pa tayong mga paparating na mga videos to be posted sa ating Facebook page Kamatyas at i-analyze naman natin dito sa ating YouTube channel at to be posted din po sa ating I am Roderick Nava Facebook page
Ayun, at sa mga hindi pa po nakakapag-follow sa ating IM Space Roderick Space Nava Facebook page, punta lang po kayo. Searchable naman sa Facebook para makapag-follow na rin po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.